I guess you already see, no? Nakita na kayo recording. Tama ba? So, welcome to PRC Final Coaching, no? Group work drill tayo ngayon, no? Sa group work, itong group work talaga mahirap to class, no? Kasi talagang ang daming nalalagag dito sa case sa board exam, no? But before anything else, no, bago natin simulan yung group work natin, gusto ko munang i-lecture sa inyo yung mga social work with groups na mga importanteng mga bagay, especially no historical background ng group work. Importante to. First, ano ba yung historical background ng group work, no? Originated siya in English settlements talaga. Pero even though it originated in English settlement, no, galing talaga sa London, no, England. London was later adapted sa US. Alam naman natin na hindi tayo nasakop ng London, ng British. Yung pinaka-nakasakop talaga sa atin Amerika, no? Kaya wala sa vocabulary natin yung London kasi Amerika naman tayo eh. But to be honest, no, and the real thing is the historical background of group work, London talaga siya settlement. Okay? Tatanungin kayo sa board exam, ano ba talaga, saan ba talaga yung kuan ng social group work? Yung London po talaga yung pinakasagot. Okay? At the start of 19th century, Americans came to colonize. Yun yung nangyari, no? And then they organized YMCA, young men's Christian Association, and young women's, no? And ushered the beginning of formal structures of group serving. Ganun po yung nangyari. And then, before the 60s, so tatanungin kayo sa board exam, sa group work na case, on the 60s, ano yung nangyari? So, usually sa 60s talaga, socialization goals yung isagot nyo. Okay? So, developed during introduction of social civic movements during the American colonial rule. Includes YMCA, 1911, and then YWCA, 1926. And then Boy Scout of the Philippines, 1936. Lumalabas po to, itong mga date na to, lalo na sa group work, memorizing nyo po to. And then socialization, ano ba yung socialization? The meaning of that is selectively acquire the values, no? And attitude of groups, no? Lumalabas po to na meaning sa group work. Tandaan, acquiring values. Main goal of group serving, social agencies. Practice of group work and social welfare, no? Philippine Youth Welfare Council, no? Ito pong mga agency na to ay talagang nagpo-practice po ng group work. Jose Abad Santos Memorial School. Counseling lang din. And then 60s, no? And the 60s din, mayroon din ng prevention, treatment, and development, no? Preventive therapeutic, and then special child study center, no? So, nangyari din po yan. And then Philippine Mental Health Association. Nabuo po yan dun. And then 70s naman, tatanungin ka sa group work naman, noong 70s, ano yung goal doon? Specific developmental goals po. No? Nangyari na po dyan yung Department of Social Services or DSSD. Diba? DSSD po. 1976, undertake the development programs for 30%. United Nations Declaration, no? First developmental on 60s and second developmental decade 70s. Importanteng malaman natin din na nagkameron din siya ng barangay approach and then declaration of martial law on 1972 up to 1981. Kaya nagkameron ng consciousness raising, no? Sa mga panahon po na yan, 70s. And then yung present scene, developmental purpose, human community resource mobilization, socialization goals, and nandiyan pa rin yung treatment purpose. And we move on to uses of groups, no? How group effect change, concept of social group work. So, tatlo po yan, no? Tatlo lang po yung uses of groups natin, no? Paano ba nakaka-apekto ng pagbabago yung grupo? Meron po tayong medium of change. Yung medium of change, ginagamit yung ang target of change muna, kung yung taong yan gusto kong baguhin, siya yung baguhin ko, siya yung kausapin ko.
Yung medium of change, gumamit ako ng ibang medium para mabago yung taong yan. Yung agent of change, nagamit yung grupo para mabago yung iba. Yan lang po yan. And then meron tayong mga basic principles, no? Principles of social group work. Dati, meron tayong 7 lang, no? 7 na basic principles. Acceptance, like mga gano'n, no? Participation, self-determination. Pero sa group work po, meron po tayong 10. No? Itong mga bagay na to, no? And kailangan natin siyang malaman. No, huwag natin kalimutan yan. Memorize po natin yung mga principles ng group work kasi specific po to. And then group work models and approaches, no? Ano ba yung mga approaches, models na kailangan natin malaman sa group work? Meron tayong developmental by Emmanuel Trop. Priority, giving attention to development concerns like unemployment, underemployment. Usually talaga, unemployment, underemployment, usually, yung may kinalaman talaga dyan, pag sinabi natin unemployment, walang trabaho. Kailangan ng economic. Kailangan natin ng economic change, no? So, ganun po yung nangyayari dyan. I-type na lang yung query natin, class. Type. Type na lang yung concern if we are raising hands, okay? If we are raising hands, please type your concerns. Meron po yung mga basic characteristics, no? Ng group work, humanistic, no? It's more about human condition, phenomenological, no? Concern what is happening, no? And developmental, of course, moving forward in life, social progress. And remedial naman, kang Binter, it's about approach for out-of-school youths, the children, drug defendants who are headed toward deviant paths. So pag deviant paths po yung problema, like mga ganito, remedial po yung pinakamainam na gawin. Strategy natin, direct means of influence and indirect means of influence. Pag sinabi natin direct means of influence, no, ibig sabihin, dumidirekta tayo kaagad sa client. Pero indirect means of influence, gumamit ng ibang tao, ng ibang person, ibang situation para mabago sila. And interactionist approach with William Schwartz, no, symbiotic relationship of people and environment. No? Ang trabaho ng social work dito, function, mediate the process. And mediating function na nga. ISIS intervention, ang daming kung ano ito, proponent, no? Si Lindemann, Jacobson, Kaplan, Naomi, Parad, and then Rappaport. No? Sila po yung mga main proponent. Characteristic nito, making health accessible within 24 to 72. 24 to 72 hours. And then dito na tayo, no, sa ating question. Meron yung isa part, no, meron isang aspeto din, extra group of influence. Extra group of influence. Extra group means of influence. Kung sinabi na extra group, that's more about those persons are not in the group. Actually, those people are maybe either their peers or outside their microsystem. No? Yun yung mga extra group means of influence. From the word extra, they are outside of the direct influence ng tao. Pwedeng mga kaibigan nila, parents nila, we can use them to influence them. Ganun po yun. Number 1, no, principle premise assumption that there has been established acceptance between the group and the members. Ang tamang sagot po dyan ay principle of planned group formation. Letter A. No, pag ibig sabihin dyan, nagka-acceptance yung grupo, ibig sabihin dyan, no, nagplano sila, no? Ibig sabihin natin, di ba, pang nangyari, pag in-accept natin yung grupo isa't isa, doon na tayo mag-start magplano. No? So, if there is an established acceptance between group members, no, there is a planned group formation. Isipin niyo na lang po, nagklase kayo, nasa klase kayo, no? Pinagrupo kayo ng teachers niyo. Hindi niyo accept yung isa't isa. So, walang mangyayaring group formation.
So if you accept one another, you plan, and then there is a group formation. And ito po yun, no? Ng mga principles ang dapat nating malaman in terms of mga kuha natin, mga principles. Isa-isahin niyo po yan siya, lumalabas po yan, no? Anyway, nabigay ko na yung PowerPoint ko, no? Yung PowerPoint yung binigyan ko kayo ng access sa PRC Reviewer, it's already there. Okay? This refers to dynamic interplay. This is meaning, number 2, letter C, social interaction. Which among the statements below is erroneous? Ano po yung mali? Kumbaga, erroneous. None of the above. Kasi lahat po niya, no? Regarding sa goal, social welfare, and social welfare na naman, tama po naman yan lahat. No, of course, the goal of social welfare is to fulfill, no? Lahat ng yan. Social welfare seeks to enhance social functioning, no? Help the community people, yes, of course. Papers on natural aspect of group development and may observe the process. Yan po yung tinatawag nating group phase. Itong group phase po class, no, lecture ko later. Kasi itong group phase talaga, ang daming lumalabas dito. 5. It means sharp disagreement, so of course that's conflict. Number 5, letter D, conflict. Power structure, yan po yung leadership structure. Kasi yung leaders, yun yung mga subordinates. Leadership is the ability to influence. Groupthink, negative po yung meaning ng groupthink sa group work. Kasi ibig sabihin ng groupthink po, in-approve yung process, no, without hindi pinag-isipan. Which is add one out. Pag sinabi natin add one out, ano yung naiiba? No, ano yung naiiba sa mga choices? Ang naiiba po dyan ay wala. No, kasi lahat po niyan, belong po yan sa group phase. No? So, ganun po yun. Yung mga nahuhuli sa answer, actually, lag yung sa inyo. Totoo, lag. Kaya yung iba, nakaka-catch up, lag sa inyo. But anyway, recorded naman po to, better ma-check natin para talaga yung papers natin makuha natin, evaluate. So 7, group goals and norms evolve and group roles begin to develop during this phase. So titignan natin later on mamaya, ano ba yung mga keywords, sir, sa group process? Ang dami-dami nun, sir. So ito, group formation po yung sagot number letter 7A. Interpersonal ties increase. So kung mayroong ganyan, may mga we feeling, integration, disintegration po yan na phase. Letter D, letter number 8. Number 9, this phase first up to periods of strong attachment. Strong attachment, group formation pa rin yung sagot. Number 9, letter B. And it's when prospective members meet, no, convening phase. Meeting at first time, convening phase po yan. Okay, dito na tayo, no? Bilisan natin kasi meron akong lecture dito regarding group phase. Ano ba tong group phase? Phases na nangyayari na process, structures, and culture ng grupo. Ang daming sandamakmak na lalabas dito, no? So, of course, ito yung mga uses of knowledge, no? Allows worker to recognize, to anticipate, to predict, takes place, nalalaman niya yung time, space, no? Saan ba yung grupo? Saan ba tayo na phases? Saan ba yung pag-growth ng grupo? And, sabi ko nga, sandamakmak yung lumalabas dito kasi sandamakmak po na idea yung pinagbibigay ng mga iba't ibang author. To si Hartford, meron sa kanya, no, si Garland, Kolobny, Norden, Salinsky, Galinsky, Trekker, Henry, iba-iba po sila ng mga na group phases, iba-iba ng pangalan, but mostly similar naman yung phase, no? So pag-usapan natin ano yung mga niyan at yung mga keywords. Dapat natin pagkatandaan kasi po ang daming lumalabas nito, ang keyword ang tataas. Ang mga meanings ang tataas. So, keyword tayo, palitin lang natin, no? Meron ako mga hinhandang keyword dito na kailangan natin malaman. Pag pre-group phase, no? Private pre-group, ito po yung nangyari na idea pa lang sa utak na magkameron ng grupo. Okay? So, pag dating ng public pre-group, ina-announce na kailangan na nilang maggrupo. So, ginawa ng public kasi public na nga eh. Kung private pa, sa utak pa, private na, in-announce na. Convening phase, no? Meeting at first time. Ganun yung kuan dyan. Integration, no? We feeling.
Na meron tayo dito isang phase naman, integration, disintegration, and reintegration. Ito dapat na phase, it's more about like this, no? Medyo nabuo, nag-away, yung pagkabuo, yan yung tinatawag na integration. Yung nag-away, disintegration. And then, nabalik na naman. So, ito talagang konsepto ng phase na to. Itong konsepto ng phase na integration, disintegration, and reintegration, nag-away, medyo nagkasilosan sa leadership, nabuwag kasi nag-away, na-reintegrate na ulit. Okay, so ganun po yung punto dito. No? So, may weak feeling na nangyari dito. Leaders can already be identified. Disagreement on issues. Ang sabi ni Tocqueville dito, Tocqueville calls this phase storming. Okay? Conflict resistance. Ang sabi naman ni Garland, Jones, and Kolodny, ito yung phase na power and control. Kasi iba-iba po sila ng mga terms na ginagamit. But then same lang naman yan, no? Parang medyo nag-close, medyo nagkasilusan, medyo may namuong away, hanggang sa may nabuwag, na reintegrate naman ulit. Ganun po yan. Sabi naman ni Sir Henry, ito yung conflict and competition for dominance. Other authors says this is disintegration, disequilibrium, and then reintegration yung nabubuo dito. So, functioning and maintenance. Ang sabi ni Bales, ito yung part na nagsusuportahan na yung matag-isa. And then, nagkakameron dito ng social contract. Fulfillment of purpose. Tatanungin sa board exam, ano yung, saan daw nabubuo yung fulfillment of purpose? So, group functioning. Kaso nga lang, ito yung kaibahan eh. General yung sagot, ay yung tanong, saan nabubuo yung fulfillment purpose? Posible sa group functioning. Pero kung tinanong ka, according to Tocqueville, according to Henry, according to Galadny or Galinsky, saang aspeto to? So, kailangan mo na specific na sagot kasi nakadepende sa ginawa ng author kasi iba-iba kasi na phase, iba-iba ng term na ginamit ang every author. So, memorizein mo yung author, ano yung pangalan sa kanya dyan, istadihan mo lahat. No, ganun yun, no? Para talaga hindi mo makalimutan. Kasi, general lang yung kuan, saan yung phase na nag-aaway, nagbubuo na, alam mo na yun, integration, disintegration, integration. Pero, tinanong ka, sa phase na ginawa ni Sir Henry, saan to makakita? So, kailangan mo dyan ng target. Sabi naman ni Chats, period 2 of affection, no? Emotional. Norming and performing, sabi ni Teland. Sabi naman ni Hartford, ito yung phase na stabilization and leader-follower pattern. Sense of groupness and sense of group attractiveness or cohesion. Termination phase, of course, sa termination phase, meron po tayong tatlo. Meron tayong tinatawag na pre-termination phase or prepare po yung grupo na mag-terminate. For example, one month, kung 1 month pa kayo mag-terminate, sinasabihan mo na sila na hanggang 1 month na tayo. And meron tayong termination phase, that's the actual ending. And meron tayong post-termination. Check mo kung okay ba sila during the time that you terminate. Okay? Hope it's clear, no? And then, mga kuan. Kinuha ko lang naman to na mga lectures dun sa pinasa ko sa inyo na PRC reviewer. In-integrate ko lang dito kasi ano lang yung gamit sa group work. Beginning phase of helping, of course, alam mo na yan, no? Planning. Group is prepared to its imminent ending. So, ano po yan, no? Piniprepare po sila, pre-termination. Ano yung actual ending? Ito, piniprepare mo po sila. So, ibig sabihin, prepare. Prepare termination. So, prepare. Pre-termination. Actual ending, termination po yan, letter B. 13, letter B. Prepares the period after group ceases to function. So, post-termination. Pagkatapos to ng ceases. Ano yung ceases? No, yan yung actual termination, di ba? So, post-termination, no? 14, letter E. Emergent structure of stabilization of leader-follower pattern. Kanina, ginawa na ito natin kanina, di ba? Ano yung leader-follower pattern? Group functioning yun, di ba? Okay, sa group functioning yun, ang maintenance. Pagkatapos ng integration, disintegration, integration,
medyo nabuo-buo, nag-away, na nagkabuhol-buhol, and then na-reintegrate na naman. Ang next niyan ay group function and maintenance. Diyan na talaga, no? Maintain na talaga dyan. Kasi dumaan na kayo sa mga awayan eh. Close na kayo dyan, no? So, mas iba po yung level ng group functioning and maintenance in terms of question. Discuss during pre-group formation interview. So, ano yung dinidiscuss? Lahat po yan. No? Purpose ng agency, services, at sa mga duration ng activity and program. Termination, ano yung membership, lahat po yan dinidiscuss dapat. Hindi pwede na discuss mo pa sa hulihan yan para to please your clients. No. Discuss mo na kaagad yan, no? Kasi hindi po to people pleaser. No? Dapat kung ano yung limit, dapat kasi malaman na ng client kung ano yung limitation lang para hindi siya mag-expect. Mostly kasi mga social worker, nagpapa-expect ba? No, nagpapa-expect. Mag-expect man yung client or hindi, mataas na yung expectation na sa agency, yung sweldo mo yan pa rin. So, wag ka na magpabida pa. Okay? Yan kasi yung nangyayari sa mga ibang social worker, nagpapabida pa. Huwag ka na magpabida pa ko. Ito lang yung limitation ng client. Don't care, no? Don't care na medyo iba yan. It's not pleasing anymore, no? No, we are not pleasing them. Kung ano lang yung kakayahan natin, yan lang yun. Anyway, may referral naman. No? Swildado ka pa rin naman kahit pa hindi kasali yung none of the above. Of course, all of the above lang yung kasali. Yung none of the above, it's not above, it's under. Kung sinabi natin all of the under, yung under pati kasali. Okay? Hindi po siya. Hindi po. Yes po. I don't find the basis of the question. All of the above lang. Kung ano lang yung nasa taas yung sinali, yan eh. Okay? Yung none of the above, usually sa under talaga siya. Kasi, hindi man siya kasali pag na-answer yung all of the above yung sagot, no? So, huwag tayo, sige lang. Ganyan po yung kuan dyan, explanation. 17, termination implies except none of the above. So, except none of the above. Ibig sabihin yan, lahat ng nasa dito ay kasali po sa termination. Kasi naghanap siya ng except eh. No? So, 710, letter G. So, bahala na tayo dito. Sir, ang taas po siya, letter G. Actually, sa board exam, parang letter eagle lang, eagle. But then, mahirapan na tayo sa training para pagdating sa board exam, medyo may at least na tayo ma-feel. No? So, termination, let's 17, letter G, go. Which is true about group intake, all of the above. Again, all of the above. So, above lang ng eagle, A, B, C, D. Hindi po sakali yung under. You get me? So, letter 18, letter E. No? Eagle, no? So, letter eagle, 18. 19, every group needs type of organization that would meet their peculiar needs. So, flexible. No, flexible. Ang common, ang basic na principle dito, kung may peculiar, unique, di ba, yun yung principle of individualization, di ba? Pag may mga unique, peculiar, mga unique qualities, individualization yun. Pero sa group, same lang naman yung medyo meaning, no? Flexible dapat yung pag-function ng organization kasi iba-iba yung grupo. Dapat ka maging flexible. Ganun po yun. Iba-iba po tayo ng client, kailangan natin ng flexible. Same lang naman yung pagkaintindi natin dito. 19, letter D. Dito talaga, umabot talaga si Sir James ng letter H. Bahala na yan, umabot tayo ng letter H. Mahirapan tayo sa training natin dito para sa board exam, hanggang I na igil lang naman eh. No? I na igil lang doon. So, may at is na at some point. 20 to the following speaks of, ito yung nangyari, no? All of the above. Lahat ng yan, nag-speak siya regarding group integration, and then reintegration. Based na nga sa diniscuss ko kanina. No? So, letter D, number 20. Appearance of conflict, of course, disintegration yan, no? Resistance, power and control, no? Terminated. Certain group members have been terminated. Nati-terminate kasi papansin, no? Mga papansin, nag-aaway yan, nagpapaunahan. Worker bring conflict open, no? And then delocate themselves, no? To move forward. Ano yan? Reintegration na naman.
It takes place not only at final stage of the activity, project implementation endeavor, but should be done regularly. No? So, evaluation po. Yung evaluation po, ginagawa po yan talaga regularly. No? So, ganyan po yan, no? Usually, mayroon niyang kalaban na word yung evaluation. Meron niyang kalaban na word. Pag sinabi kong kalaban na word, parang medyo similar yung meaning niya, no? Sa mga choices. Ano yan, sir? Monitoring. Okay? Pag monitoring, ang keyword dyan, progress. Okay? Progress. May progress paunti-unti. Pero pag sinabi na itong evaluation, na-meet ba talaga yung objectives? Yan yung keyword ng evaluation. Meet ba talaga yung objectives? Pero pag monitoring lang, at least may progress, okay na yan. Yun yung keyword. Okay? Yan yung kaibahan ng dalawa. So, 21, letter B. 22, the period when idea occurs. So, idea occurs pa lang sa utak. Meaning, kung mag-grupo ka daw, kung sa group work, doon ka pa sa stage na, sa utak mo pala, gusto ko mag-grupo ng mothers, gusto ko mag-grupo ng children, PWD, ganito. So, kung idea pa sa utak mo, hindi mo pa pinag-publicize, private pa yan sa utak mo. Kaya, private pre-group yung tawag. Para naman pag sinabi mo na, nilathala mo na sa public, nag-invite ka na, public pre-group na yan. Selection of group members, of course, you select group members. Mag-compose ka na. Go. Group composition, 23, letter B. Process of getting group organized. Alam mo na yan, group formation. Pag may mga organize, cohesion, pagkabuo, group formation na yung keyword dyan. Diretso na yan. 24, letter C. Provide direction, including the workers' intervention decision. Goals yan eh. No? Alam natin yan, goals yan. Yan yung nagbubuo talaga. Pag may goal, may direction kayo. Yan yung pinagdesisyonan nyo. Yan yung intervention nyo. Okay? 25, letter B. 26, primary purpose of this group is to help members with new skill. Educational. Okay? Educational. Support groups, no? So, nagsusuportahan kayo. Socialization, no? Acquiring values. Pero educational, ganito yan, sir, no? Paano ba magkamero ng skill yung isang tao? Di ba, TESDA, di ba? Tinuturuan kayo ng skill. Pero, ang ginagawa po ng TESDA, hindi lang kayo tinuturuan ng skill. Ini-inform kayo, ini-educate kayo. Actually, nagkakameron tayo ng skill because we are educated. The moment we are educated, dyan kasi pumapasok yung skill. Kasi kung walang alam yung isang tao, paano siya magkakameron ng skill? So, bibigyan mo siya ng alam para magka-skill siya. Tama ba? Paano mo siya bibigyan ng alam? Tuturuan mo siya. Kaya educational groups po yan. Okay? 26, letter B. Characterized by, alam na to, no? Facilitating approach. Leadership of support groups. Okay? Leadership, facilitating eh. No? Facilitating. Therapeutic. No? Educational, no? Nagtuturo, but it's not more about facilitating. Yung facilitating talaga, leadership. Yan yung ginagawa ng leader, nagpa-facilitate. No? Para sa mga subordinates, followers. 27, letter A. 28, the following examples of educational group except, ano hindi kasali? Encounter group for married couples. So, paano ba yan? Hindi nasali yung married couples, you know? So, educational tayo, no? Adult sexuality, no? Nagtuturo kayo ng family planning. No? Sponsored by group prospective parents, yung mga pastor parents, tinuturuan. Pero yung encounter group, no? For couple, para mag-encounter yung couple, wala yan, no? Hindi yan siya kasali. 29. 28 na letter C, ang hindi kasali. C yung sagot 28. These groups offer opportunities for members to become aware, expand. So, expand. Ibig sabihin ng expand, may growth, may pagbabago. Nag-expand ka, nag-grow ka. Yun yung meaning, di ba? And change, no? Parang pag sinabi natin sa isang friend natin, di ba? Uy, nagbago ka yata. Nagbago siya, nag-grow siya kasi. So, 29A. 30, focus on promoting socio-emotional health rather than, okay? Alam mo na yan, no? Treatment. No? Socio-emotional health, no? Treatment groups yan. No? 30, letter D. Pag socio-emotional health, no, alam mo na, pag mostly kasi sa health class, di ba, class, pag nasa ospital tayo,
Sometimes sa medical setting lang yung narinig natin yung word na treatment. Di ba? Sa mga health facilities, hospital, doon lang natin yung naririnig yung mga ganyang mga keywords. No? So, pag may mga, actually, ang keyword ko dyan, pag may mga keyword na health, medical, psychological, alam ko na kaagad yung sagot dyan, no? Treatment. Alam niyo na, di ba, sino nakapunta ng hospitals yan? Usually talaga, yung word na treatment, usong-uso yan sa mga medical setup. Pag nasa rehab ka, hindi naman na rehab ka. Okay? Example lang na, kapunta ka ng rehab or hospital, usually yung word talagang treatment, pang medical yan. So, pag may keyword na health, ay alam mo na. No? Hindi na, huwag natin ulit-ulitin pa yan. Help members change the behavior o therapy. No? Ito yung sinasabi ko, di ba? Therapeutic din. Pag may mga related sa deviancy, psychological din, no? Therapy. Okay? Therapy. 31, letter B. Ability to judge development. Alam mo na yan, no? Skills in analyzing group situation. Na-analyze mo yung, okay, kumusta yung level ng mga grupo dito? So, analyzing group situation. Hindi po dealing with group feeling. Kasi pag group feeling, mayroon silang mga salubin. Sir, ito talaga sir, ang sakit-sakit sir, sana sir, ang ganon, mga sakitan, no? Sakitan emotional, ganon yung group feeling, no? Emotion, yan yung nangyayari dyan, ventilation, no? Support, ganon, no? So, 32, letter B. 33, ability to gain acceptance, no? Of course, no, establishing purposeful relationship. Kasi, kung wala kang relationship isang tao, paano mo siya tatanggapin? Actually, yung pinaka-purpose talaga sa acceptance class, no? Magkamero ng relationship. Alam mo ba sa principle, sa basic principle, yung acceptance na principle, dyan talaga bumubuo ng relationship. Although, meron naman talagang, merong separate na principle, di ba? Worker and group, client-worker relationship. Acceptance din, it will also pave way. Kasi kung in-accept mo isang tao, ay talagang mapapalapit kayo sa isa't isa na, ay, kahit ganito ako, tinanggap ako ni sir, sana all. Ganun yun, di ba? So, A yung sagot sa 33. Excuse me, ha?
Halata naman, no? Development concerns. Kanina, diniscuss ko. Developmental, di ba? So, A po tayo dyan, developmental approach. Therapist group leaders often use the following example. Lay leader. Ano yung lay leader class? Ano yung lay leader? Pag sinabi natin layman's term, according to academic term, according to layman's term, pag sinabi natin layman's term, hindi po yan term ng mga expert. Sabi kasi dito, therapy group. Di ba? Mostly din sa therapy, narinig din natin yan sa mga psychological setup, medical setup. So, yung nangyari dyan ay, for example, ito, meron kang anak, meron siyang trauma, namolestya siya. So, kailangan mo siyang i-therapy. Sa tingin mo, pupunta ka sa mga walang alam? Yung mga albularyo daw, sir? Baka lumala yung sitwasyon ng medical setup ng relative mo. So, kung therapy leader ka, hindi pwede yung lay leader ka. Okay? Yung wala kang foundation. So, ang kailangan talaga ito expert at saka authority figure. Help member learn social skills. Okay? Alam na natin yan, socialization groups. 36, letter Eagle. E. 37, example of socialization groups are except none of the above. Kasi lahat po yan, social club, Catholic youth, values, kasi pag socialization kasi, no, acquiring values, no, may values po tinuturo sa atin dyan. So, 37, none of the above, letter E. 38, groups that come together to some outside influence. So, yan po yung form na forma eh. No, from outside to outside, na forma kayo dyan, you became a form group. Pag task group, yun lang yung, usually sa task group, no, from the word task group, so task-centered. Alam niyo yung tinatawag na task group COVID? Di ba yung nawala yung COVID, nawala din sila, di ba? Nawala yung function nila. They cease to function kasi wala na yung problema. So task group, task-centered. Pag nagawa yung task o pag wala na yung ganong problema, wala na kaagad, no? Bubulagin na kaagad yung grupong yan. Small group, natural group. Okay? Grupo kayo dyan, nationally. So, 38, letter D. 39, these are advantage of group treatment except. No, hindi po pang vulnerable yan. No? So, letter B po yung sagot. Members are vulnerable of breaches. Pumasok ka, hindi ka papasok sa treatment group. Di ba treatment group? Nandiyan na yung health concerns, sometimes psychological concerns natin, ng mga so delicate information. Hindi ka pumasok dyan para lang i-divulge yung information na i-marites ka. For example, no? Yung treatment group, dinivulge yung problema sa iba, ay alis ka na dyan pag gano'n, no? So, except po yan. Labag po yung confidentiality dyan. 39, letter B. 40, purpose of this group is to improve service to client by developing, updating, and then skills, no? Staff development. Yung kanina, ang sagot ko yung kanina is educational group. Na paano ka mabigyan ng skill, no? Paano ka mabigyan ng skill sa educational kasi tuturuan ka eh. No? Pero dito, may skill ka na, okay? May skill ka na, paano siya mas ma-develop pa, mas ma-update pa. So, hindi na po educational yung sagot. Kasi yung kanina kasi, educational yung sinagot natin kasi wala ka pang skill. Take note. So, para magkameron ka ng skill, tuturuan ka ng bagong knowledge. So, dun po yung pumapasok ng educational. Pero ngayon, meron ka ng skill. Halata naman, di ba? Gusto lang i-improve. Okay? Gusto lang i-update. Ibig sabihin yan, meron ka na talagang skill. So, ang tamang sagot na dyan, iba na kaagad. Staff development. Di ba? Tingnan natin, di ba? Yung konteksto na iba lang saglit, iba na kaagad yung sagot. So, ganun po yung pagkakuha natin sa answers. Okay? The group are composed of purpose, facilitating interagency communication and cooperation. So, delegate po yan. Kasi mayroon po nag-delegate sa kanila and then they are communicating. Di ba? Pag delegate ka ng tao, mayroon kang inutusan, kailangan dyan ng cooperation. Board of directors,
ay talagang mga head lang yan sila, no? Cabinets, same as treatment and conference. Sa conference lang yan din sila gumagana. Dito talaga, delegate. 41, letter C. Hardboard formulation of 5 phases. The blank is what happens, what the worker or group organizes does before a group is actualized organized. So, pre-group. Before mag-organize, anong nangyari? Pre-group pa yung nangyari. Okay, nagkamera ng pre-group. So, 42, letter B. This stance is indicated when the group needs a strong guidance. So, alam mo na yan, no? Direct stance. Direct stance yung sagot dito. Flexible, yung permissible ka lang, permissive, hayaan mo sila. Direct stance talaga, pag merong guiding force, strong, ikaw talaga yung mag-stand para sa kanila. Integrative, you are more about democratic. Gusto mo, nagkakaisa. So, 43, letter D. 44, activity group to keep track, no? So, kailangan ng observer. Okay? Observe. To keep track. Paano ba malaman mo yung progress to keep track? So, kailangan merong nakatingin lagi. Nakamonitor. Okay? So, nakamonitor sa progress. Again, pag sinabi natin monitoring, yung keyword, progress. 45, which is the least unlikely. Pag sinabi natin unlikely, ano yung maling sagot? Unlike nga eh, unlikely. Pero pag least unlikely, no? Ano yung tamang sagot? No? Which is the least unlikely? So, to be indicators of expressive behavior. So, ano yung pinakatamang sagot daw sa mga taong merong expressive behavior? Alam mo yung mga taong expressive, sometimes ako to eh, expressive ako masyado. Sinasabi ko talaga, na-approve ako dito, sinasabi ko talaga, binu-voice out ba? So dito, ano yung keyword to ha? Pag sinabi natin unlikely lang yung sinabi, hanapin mo yung pinaka-unlike, yung mali. Pero nasagulan siya, na-addan siya ng keyword na least unlikely. So hanapin mo na yung pinakatamang sagot. So ano yung indicators ng pagkakameron ng expressive behavior? Itong mga taong expressive behavior, pag sinabi na expressive, di ba, pag supporting and accepting, positive lang yan puros, hindi yan yung tamang sagot. Pag sinabi natin expressive, ibig sabihin, in a negative way, in a positive way. Because you are too expressive, kahit pa masaktan yung ibang tao, okay lang. Basta prangka ka eh. No? So, nilalabas talaga nila yung approval nila, no? And disapproval. Hindi po submitting or rejecting. Kasi pag submitting lang, ibig sabihin, nag-submit ka lang, pero sa kalooban mo, hindi naman okay. So, ang tamang sagot talaga, letter C. You disapprove and then you approve. May mga tao pong ganyan na expressive masyado. Prangka kaya, may friend ka bang ganyan? Alam mo yung mga prangka masyado? No? Parang pinaprangkahan ka na ganito ba? Uy, Lunes na yung board exam. Tapos, talamak pa yung pag-post mo yun sa TikTok. Ganun yun, no? Ganun po yan dyan, no? Mga prangka. Lunes na yung board exam mo, tapos, nanonood ka pa dyan ng movie. Ano ba talaga plano mo? Mga ganun, di ba? Oh, anyway. 46, this process involves client's presentation of this need. So, intake. Tinatanong sa board exam, ano daw yung ginagawa sa intake? Of course, kinukuha yung information mo at saka pinipresent mo yung pangangailangan mo dyan. Letter 46, letter D. Distinguishing characteristics of remedial, view of deviance. Diba? Pag remedial model, yung mga problems ng mga deviant. Street child, children, yung mga ganun, no? Black ball, ganun yung mga remedial, di ba? 47, letter B. Remedial model is at the stage when the worker seeks emergence in the group. No? So, group development. No? Kasi may treatment na kasi, no? Group activities. So, group development na yan, no? Emergent yung pagkabuo ng grupo. So, group development and treatment na yung tamang sagot dito. So, 48, letter CC. 49, this means of influence is seen as focusing on the psychological relationship that are, alam mo na ito, no? Central person, no? Establishment, the worker, and the group members. Worker is the object of identification. So,
Yung worker yung object, siya yung nag-identify ng drives, at saka nag-identify ng gagawin ng grupo. Siya yung center, siya yung core. Sa kanya lahat galing ng ang salita, ang utos, ang movement kung saan yung grupo. So, letter B, 49. This means of influence recognize that the importance of the worker's use of interaction. So, motivator. So, para daw magkameron ng interaction, ano daw yung role ng dapat ng grupo? Minomotivate niya, ay magsalita naman kayo dyan, okay lang ba kayo dyan? And then, ini-stimulate lang yung process para magka-interact. So, 50, letter A.